Pagkatapos ng isang impressive game ni Kai Sotto versus Latvia mga kapatrol, ay mas lalong lumalapit ang ating idol sa katuparan ng kanyang NBA dream. Hindi man siya nakapaglaro sa NBA Summer League, yet hindi ito adlang upang sundan pa rin ng mga NBA teams ang progress ni Kai. Nasayangan ang lahat dahil nagka-injury si Kai against Georgia, pero nakatatak na sa lahat ng mga NBA teams ang ginawa niya versus Latvia, na kung saan pinatunayan ni Kai that he is at par with NBA big men, if not better. Ito ang dahilan kung bakit abot kamay na ang NBA contract ni Kai. Hindi na kasi lahat hype si Kai, kundi nakita na ng buong mundo ang tunay niyang lakas. He is so great that he is the primary reason kung bakit tinambakan ng Gilas Pilipinas ang Latvia sa Olympic qualifying tournament. At kung natapos pa sana ni Kai ang torneo, ay siguradong maraming mga NBA teams na ang nakumbinsi na it's time to sign Kai Sotto to a guaranteed NBA contract. Pero sayang, at isang laro lang na ipakita ni Kai ang kanyang galing. Yet palapit na si Kai sa katuparan ng kanyang NBA dream. Kahit na hindi nakapaglaro si Kai sa NBA Summer League, ay hindi pa rin ito nagiging hadlang para maisakatuparan niya ang kanyang matagal nang inaasam-asam na pangarap to be the first homegrown Pinoy to play sa NBA. Pasok pa rin si Kai sa NBA. Hindi man ora mismo, pero compared last year, ay mas lalong tumaas ngayon ang market value ni Kai. In fact, kahit sa Europe, ay takot na sila sa Gilas Pilipinas dahil sa presence ni Kai na hindi nila malaman kung paano pigilan. Kaya ginawa ng Georgia ang hindi inaasahan, tinira nila si Kai at nagtapos ang kanyang Olympic qualifying tournament stint. Pero kahit nagka-injury si Kai, ay hindi pa rin nagtapos ang kanyang NBA dream. Instead, mas lalo pa siyang nagiging matapang at inspired dahil alam na niya na kaya niya ang highest level ng competition. Napatunayan ni Kai sa Olympic qualifying tournament na kapag magpapalakas pa siya ng todo ng kanyang katawan, ay magiging dominant force siya sa ilalim. Pinatunayan rin ni Kai na kahit sinong NBA big man ay kaya niyang i-dominate, at least against Latvia, Poland, Turkey, and Georgia. It is also interesting to note na kinaya ni Kai ang speed and quickness ng mga European teams, at sa game against Latvia, ay pinakita niya ang kanyang inside game, bullying every defender with very high success. Pero kung meron mang dapat nating ma-highlight na hindi masyadong pinag-uusapan, ay ang kanyang improved stamina. Against Latvia, ay first time nating nakikita si Kai na naglaro ng 32 minutes playing the lead role sa opensa at sa depensa ng Gilas. At nakita natin na hindi hinihingal at palaging nauuna pa rin sa takbuhan si Kai. At ito ang nakikita ng mga NBA teams kay Kai, na tiyak ito ang magiging rason kung bakit mabibigyan pa rin si Kai ng isang NBA contract sooner than later, kahit na hindi siya nakapaglaro sa NBA Summer League. Hindi naman kasi sure thing ang paglalaro sa NBA Summer League na mapasama sa final lineup. Ang goal kasi sa NBA Summer League ay ang maipakita ang galing ng bawat player to finally convince the team na NBA ready na ang player, especially those who have yet to sign a contract. Kaya for Kai, mas mainam na sa Olympic qualifying tournament siya nagpakitang gilas dahil lahat ng mga NBA teams ay nakaabang. And shout out to Jonathan Cinco, madumi maglaro ang Georgia. Itinulak niya kakampi, saka tumalon para madaganan si Kai. Shout out at Eduardo Yabes, kailangan complete skilled ka at may height tulad ni Kai, kaya malaki chance na makapasok sa NBA si Kai. At balitang NBA at Olympics naman. Jalen Brunson umapprove sa New York Knicks 9 billion pesos extension. Mabilis na tinaguan ni Jalen Brunson ang offer ng New York Knicks na manatili sa New York. Nitong Biyernes ay pinirmahan na ni Jalen Brunson ang 4-year contract extension na nagkakahalaga ng $156.5 million. Yan ay ayon sa ulat na inilabas ng ESPN. Pwedeng humirit ng mas malaking deal si Jalen Brunson kung naghintay pa siya ng 1 taon,
pero hindi na nag-atubiling pirmahan ang unang inilatag para sa kanya. Maaari daw sanang pumalo hanggang $269 million sa 2025 bilang free agent si Bronson. Sa 2 seasons na pagiging point guard sa New York Knicks, naihatid niya ang Knicks hanggang second round ng Eastern Conference Finals. Pumang-apat si Jalen Brunson sa botohan ng NBA MVP Award nitong 2023-24 at nag-average siya ng 28.7 points bawat laro. Back-up lang dati sa Dallas Mavericks si Jalen Brunson at nang malipat siya sa New York Knicks ay naging pangunahing pambato na siya ng koponan. Magsisimula ang extension sa 2025-26 season, habang si Kevin Durant ay nananatiling hindi makakalaro dahil sa kanyang calf strain. Ngunit optimistic ang Team USA na magiging handa siya para sa Olympics. Yan ay ayon kay Brian Windhorst ng ESPN. Hindi na naman sumali si Durant sa ensayo ngayong araw sa Abu Dhabi at hindi inaasahang makakalaro sa exhibition contest laban ng Australia sa Lunes. Hindi rin siya nakalaro sa kanilang laban kontra Canada noong Miyerkules sa Las Vegas. I know there's still a couple of weeks before we have to make a decision roster-wise, so we're just taking it day by day. Yan ang sabi ni Coach Steve Kerr. Ang US team ay may roster move. Pinili si Derrick White upang palitan si Kawhi Leonard na may nararamdamang pamamaga sa kanyang kanang tuhod mula pa noong dulo ng regular season. Si Derrick White ay patungo sa United Arab Emirates at inaasahang makikilahok sa kanyang unang ensayo sa linggo. Ang koponan ay walang alternative plan kung hindi makakalaro si Kevin Durant. It's not something we've even discussed at this point because we feel good that he is going to be okay. Dagdag pa ni Coach Steve Kerr. Si Jaylen Brown ay hindi sinadyang magiging disrespectful kay Derrick White nang magpadala siya ng serye ng mga tweets na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya na hindi siya inisip bilang pampalit kay Kawhi Leonard. Yan ay ayon kay Gary Washburn ng The Boston Globe. Galit si Jaylen Brown na hindi siya naging priority matapos tulungan ang Boston Celtics na magkaroon ng pinakamahusay na record sa liga at nakuha pa niya ang MVP ng Eastern Conference Finals at MVP ng NBA Finals. At ayon kay Jaylen Brown, na politics may be involved. Sa kabila ng pag-sponsor ng Nike sa koponan ng Olympics at ang pagiging critical ni Jaylen Brown sa kumpanya sa nakaraan, lalo na matapos i-drop si Kyrie Irving.